Kumusta mga kaibigan? This is your Rickles YouTube channel. And once again, ako po ay magbibigay sa inyo ng isang tutorial kung paano tayo makakakuha o makapag-apply ng permit para makapag-print tayo ng ating mga invoices or resibo na kakailanganin natin sa ating business. Okay? So, before we go on, ito po ang good news ko sa inyo kasi hindi nyo na kinakailangang pumunta pa sa BIR kung saan kayo registered para lang mag-apply ng PTP or Authority to Print. Kahit sa bahay mo lang, basta may internet ka, may computer ka, or even sa cellphone, pwede ka na pong makakuha nito gamit yung Orus account mo. So tara, samahan niyo po ako hanggang sa dulo at akin po kayong i-guide step by step kung paano po makapag-secure ng Authority to Print via online. Okay, so sa inyong browser, kung ano man po yung browser na ginagamit ninyo, punta lang po kayo sa website ng BIR or pwede rin naman yung direct na doon sa orus.bir.gov.ph/home. So again, gusto ko lang i-remind kayo na dapat meron na kayong Orus account. Kasi kung wala pa, sad to say you cannot avail this online service ng BIR. Kaya napakahalaga po na meron na po kayong Orus account dahil marami ng online services ang BIR na ino-offer through Orus, which is ito ay mas hassle-free na pagdating sa pag-a-apply ng ATP, pag-renew ng mga books, pag-a-update ng inyong BIR. So, hindi na kayo kinakailangan pumunta pa sa inyong district office. Kaya kung wala pa yung Orus account, meron po akong tutorial na kung paano gumawa. Okay, so i-share ko na lang sa description yung link or ilalagay ko na lang po sa dulo ng video na to yung video. Kaya samahan niyo po ko hanggang sa dulo. Sana magustuhan niyo itong ating vlog. Okay, so let us proceed. Diyan sa homepage niyo sa BIR, scroll down niyo lang po pababa hanggang sa makita niyo po itong Orus. Okay, so i-click nyo lang po yun. And then, da-direct niya kayo dito. So, assuming na meron ka ng Orus account, dito na tayo sa secondary registration. Dahil ang ating i-apply ay Authority Print. Okay, so i-click nyo po yan. And then, yung pong drop-down arrow na yan, pumili po kayo ng inyong transactions. I-click nyo rin po yan. Tapos, ito po. Nandiyan na yung mga services offered ng BIR through Orus. So, piliin natin yung Authority to Print Receipt and Invoices. Kasi yan ang ating transaction. Okay? So, first, we have to log in your Orus account para makapag-proceed tayo. So, type mo lang yung email na ginamit mo nung nag-create ka ng Orus account mo, plus the password. And of course, do not forget to click this I'm not a robot. And then, log in. So, for those who do not have an Orus account yet, mag-register ka pa lang. So, yung register ang iyong i-click. Okay, so hindi ko na i-discuss dito, kundi i-share ko na lang po sa inyo yung link ng tutorial ko about that. So, let us proceed. Dito tayo sa magpipilot na tayo ng ATP form. So, sa actual, ito yung form 1906. But here, virtual na yung ating form. Okay, so ito na po siya. First thing is, lalabas sa screen nyo yung taxpayer's information. That is the basic information, yung account ng itong Orus account na ito. And then, i-click nyo po dyan or ilagay nyo po dyan kung anong code nung i-apply mo ng ATP. Pag yun ay main or head, 0000. Pag branch naman yan, ilagay mo dyan kung anong branch code nung i-apply mo ng ATP. And then, you may now click yung validate. Okay. So, ito na po yung susunod. So, pipiliin mo kung anong trade name na i-apply mo ng ATP. Ayan. So, kung isa lang naman yung trade name mo, pag kilik mo po yan, isa lang ang lalabas. So, piliin nyo po yun. Pero kung maraming trade name, piliin nyo po dyan kung alin dyan yung specific na trade name na ina-apply mo ng ATP. Okay. So, careful kayo sa inyong kiniklik. Okay. So, ayan. Yung pinili natin, lalabas na po siya as a selected business or trade name. And then, lalabas na rin po sa baba yung business details niya.
So, pag tama po yan, sure na kayo dyan, you just click continue. And then, dito na tayo sa step number 3. Apply na ng authority to print. Click nyo na lang po yung continue. Okay. Pag may mali kayo dun sa in-input nyo sa previous na pag-entry ninyo, you can go back by clicking this button. Okay, since wala naman tayong babalikan, continue na lang po tayo. So, ito po, kailangan alam nyo na yung printer, alam nyo na yung details ng printer na gagawin inyong resibo. Kung first time nyo wala kayong kilala, pwede kayong humingi ng checklist ng mga accredited printer ng BIR sa district office nyo. Siyempre, doon na kayo kukuha sa malapit sa inyo. So, may option kayo, makakapili kayo and makapag-canvas pa kayo ng mas mura na presyo. Okay, so click nyo lang yung search accredited printer and then click yung continue. Then, hihingi niya yung details ng printer. So, kung may alam ka na printer na gagawa ng iyong resibo, humingi ka lang ng Xerox ng COR niya or kunin mo lang yung PIN niya and then manghingi ka rin ng sample layout sa resibo na ipapagawa mo or invoice. So, since ako alam ko na yung PIN, i-input ko lang yung PIN niya, then nag-auto-populate po yan. Okay? So, ayan po siya. Then, pag lumabas na siya, tama naman po yan, click mo lang yung select. Okay? And then next, ayan, mag-a-appear na dyan yung details naman ng printer. Okay, so parang yung Form 19016 to, yung first part, it's the details of the taxpayer. Second part, it's the details of the business na ikukuhaan mo ng ATP. And then yung third part, yun yung details naman ng printer. So, makikita nyo rin po dito. No, ngayon, kung nag-change of mind ka, ayaw mo rin sa printer na yun, pwede mong i-delete yan. I-click mo lang yung kulay red na button na yan at ilagay mo yung tamang printer na gusto nyo mag-print ng inyong resibo. So, pag okay na yan, click mo lang yung continue ulit. Ayan, lalabas na po dyan yung ano naman po, yung pag-i-input natin kung ano yung ating mga invoice or resibo na ipapagawa. So, mapapansin nyo po, blanco pa. Wala pang detail. So, i-click mo lang yung add row and then continue. Okay, so dito na tayo naman pupunta sa add description of receipt and invoice. So, there are two kinds of receipt or invoice. We have the manual. Yan po. Click ko lang. And then, loop. Okay, so bound, ito po yung klase ng resibo na yung parang makikita niyo yung mga booklet. Pag bumibili tayo, ini-issue na tayo ng booklet kung hindi cash register machine yung gamit. So, bound po yun. So, ito ang i-apply niya is bound. Kaya i-click niya yung bound. And then, kind of receipt. So, ang i-apply natin ay invoice. Kaya, yung invoice ngayon, as per RR 7-2024, yun na po yung gagamiting principal receipt. At yung official receipt ay supplementary na lang. So, yung mga OR ninyo, hindi na siya pwedeng gamitin as principal. So, magiging tax base na natin is yung invoices mo. Whether service invoice or sales invoice, yan po, na ang magiging principal receipt mo. Okay? So, may mga customer na hindi naman sila totally aware about that. Nanghingi pa rin ng OR. So, yung mga lumang OR natin, pwede pa rin natin siyang i-issue until matapusan ng taon na ito. December 31, 2024. Okay? Kaya dapat, bago magkatapusan, meron na kayong invoice. Huwag kayong magpapalit sa pag-apply. So, next, i-click mo yung type. This is the taxpayer's type, whether you are VAT or non-VAT taxpayer. So, pag VAT ka, i-click mo lang yung VAT. Pag non-VAT naman, i-click mo lang yung non-VAT. And then, number of booklet. So, ilang booklet ba yung paggagawa mo? Halimbawa, minimum lang 10 booklet. So, ilagay mo dyan 10. And then, yung number of set naman, parang fix yan na 50 pieces per booklet. So, ilagay mo lang dyan 50. And then, yung number of copies per set. So, depende sa iyo or sa business mo kung kailangan mo ba duplicate lang o kailangan mo pang maging triplicate, quadruplicate. Depende. Depende sa pangailangan or demand ng customer mo at depende sa business mo. Okay, so kung duplicate lang, ilagay mo lang dyan 2. Pag triplicate naman, lagay mo 3, 4. Ganun po. So on and so forth. So okay, balik muna tayo sa taas kasi nakalimutan natin yung description. So napila pa yung mga yan, pero ano ba ipapagawa mo? So yan po i-click natin. May drop down arrow po dyan para tayo ay makapili. So yan po yung mga pagpipilian.
Pag ang business mo ay into sales ka, sales invoice yung pipiliin mo. Pero kapag into services ka, service invoice na lang yung piliin mo. Okay? Pero what if may mga taxpayer na both may sales sila, may service pa? Kasi for example, yung mga nagtitinda ng mga motor part, okay? Motor accessories. And at the same time, doon na rin pinapagawa, pinapaayos ng mga bumibili. So at the same time, may service din po yun. So, pwedeng hindi pwedeng parehong meron sila. Ang alam ko, pwede na lang nilang i-apply yung invoice para generalize na pwedeng sales, pwedeng service invoice. Basta kailangan meron yung word na invoice. Okay? So, yan. Pero confirm pa rin sa BIR kung i-allow nila yun na pwede kang magkaroon ng sales or pwede ka rin magkaroon ng service invoice. Kasi hindi nila ina-allow yun eh. Ang alam ko pero yung special case na ganoon, multiple yung line of business mo, there is a possibility naman siguro na i-allow nila. Okay, so para tayo matapos sa pagpipilap niyan, ito po, scroll down nyo lang dahil meron pa tayong pipilapan sa baba. Which is ito po yun. Ilalagay natin yung serial number. So kapag bago ka pa lang, of course, you will start with serial number 1 and then nag-auto-populate na yung ending serial number. Okay, so mabuti naman nag-auto-populate na kasi yung iba, pag hindi sila marunong mag-compute kung paano ilalagay yung ending ng serial number, makakaroon pa sila ng problema doon sa series ng resibo nila. So, maganda ito na naka-program na siya. Pero yung 500 na yan is actually makukuha mo yun doon sa number of sets per booklet, which is 50 times the number of booklet na papagawa mo, which is 10. So, 50 times 10 is 100. 500, I'm sorry. So, ganun lang po yung computation yan. Sinabi ko lang, pero not necessary dito kasi nag-auto-compute na siya. So, that's a good thing. Okay, so kapag sure na tayo, okay na po yan, click nyo na lang po yung add receipt. So, after that, makikita nyo na yan, yung kulay blue, nandyan na po yung i-apply natin na invoice. So, kung magdadagdag ka pa, i-click mo lang yung add row. Pero kung hindi na, then click mo na lang yung continue. Ngayon, kung nagkamali ka, imbes na service invoice, sales invoice, service invoice na ilagay mo, pwede mo siyang i-delete. Then, repeat the process and then piliin mo na yung tamang description or invoice na ipapagawa mo. Okay. So, dito na tayo sa attachment. We're almost done, pero ito kailangan ito. So, reminder, ang attachment natin dito is yung sample layout. Kaya kung hindi kayo marunong gumawa, manghingi na lang kayo sa printer ng soft copy. Alam naman nila yun ng requirements is dapat PDF or JPEG file. And then, it should not be larger than 25 MB. So, kung hindi po kayo masyadong techy dyan, ayan yun na po yung printer ninyong gumawa ng layout. Humingi kayo ng soft copy, send sa inyo para may attach nyo naman dito. Ngayon, kung hindi nyo makontak yung printer nyo at gusto nyo kayo na lang yung gumawa, pwede naman na i-click nyo dito yung here para makita nyo po yung format na inyong susundan. Kasi kailangan susunod tayo dito sa mandatory format. So, for non-bat invoice, ito po yung format niya. Okay? So, yan po yung inyong susundan. Palitan nyo na lang po dyan yung mga iba. Like, for example, yung trade name, yung address, yung team, pangalan ng may-ari, saka yung serial number. Okay. So, i-attach na po natin yung documents na yan. Okay? Pero pag ito ay hindi ka bago, parang subsequent application na lang or re-apply na lang, kailangan yung i-scan din yung pinaka-last PCD or your printer certificate of delivery. Pag nag-over-the-counter ka, ang hinihingi ng BIR is yung previous ATP together with the PCD and sworn declaration. Or yung sworn statement. Pero kapag through online, yun na lang PCD ang hinihingi dito. So, 2 documents lang. Okay? So, atin na pong i-upload yung document by clicking this one. So, pag click nyo yan, pupunta tayo doon sa document na saan ninyo sinave yung ating i-attach or i-upload. So, choose nyo lang yung sample and then lalabas po siya dyan, yung file name niya, then open. Tapos mag-attach na po yan dyan. Okay? So, next, pag touch nyo na, successfully na upload na yon, lalabas po yan sa inyong screen, click nyo lang po yung okay. Then, ayan na po, lumabas na po yung in-attach natin.
ever na nagkamali ka, click mo yung remove. So, careful kayo dun sa pag-a-attach, baka mamaya, hindi naman pala yun yung file na dapat nyo i-attach. Meron kayo na i-attach na hindi dapat ma-attach. So, be careful kasi syempre, yung data privacy mo. And then, so you can click yung remove and then repeat the process. Sasabi ko kung paano mag-attach. Okay, so once done, you may now review your application. Okay, para make sure na tama. And then, go back naman kapag may mali talaga doon sa na-encode mo. Okay, for proceeding, ayan, makikita niyo po yung pinaka-summary ng ating mga ginawang in-input. So, first part, or yung first, ano yan, it's yung taxpayer information, and then yung business address, and then yung details yung printer, at saka yung pinaka-description nung invoice na ipapagawa natin. Okay, so bago tayo magpatuloy, kailangan i-click nyo po yung tatlong square na yan bago mag-click kayo dito sa submit your application. So, yan na po yung dust. And then, yan. Pag lumabas yung success na yan, pahinga na kayong maluwag kasi may ATP na kayo. Okay? So, click na lang yung confirm. Kasi may time na hindi nagiging successful yung pag-generate ng authority to print. Mayroong lalabas yan na message na generation of authority to print is unsuccessful. So, pag gano'n nangyari, so may error yun or maaring offline. Depende. So, siguro gagawin na lang ako ng separate na tutorial vlog kung paano ko naayos yung ganong error. So, for now, dito muna tayo. So, ayan, may APP na tayo. Punta na natin dito sa history ng transaction ng account na ito. Makita nyo po dyan sa baba yung authority to print. Kailangan nyo i-download yan para ma-print natin at bigay doon sa printer. So, pag na-download nyo na, click nyo lang po and then print. So, ito na itsura niya. Ang pinagkaiba nito doon sa lumang authority to print or yung authority to print na ini-issue over the counter, wala siyang QR code. At saka, ito, hindi na kailangan ng pirma. So, yung papipirmahin pa. Kung within the day, hindi mo makuha kasi walang pipirma or inabutan ka na ng cut-off, so, mahirap. Kaya, napakainam nitong online services na ito na in-offer ng BIR. So, talagang pinaninindigan na rin nila na going digitalization na rin sila by the year 2028. So, we will expect more or additional pa na online services na i-offer ng BIR via Oros account or kung ano man yung gagawin pa nila na makadalag sa pagiging digitalized na. So, that's it. Ito po ay huwag yung kalimutan na patatakan pa rin sa BIR kasi I think need pa rin itong patatakan. Sama yung PCDN sworn statement. So, kung may gusto pa ko kayong gustong ipa-vlog sa akin at kung may comment po kayo, may question kayo, comment lang po kayo. At sana nagustuhan niyo po itong ating tutorial. May natutunan kayo at kung gusto niyo po ng mga ganitong mga klaseng tutorial, don't forget to subscribe sa channel na to kasi one thing for sure, nagbibigay ako ng mga tutorial or update kapag may bago about sa BIR. So, this is the end for now. Iwanan ko po kayo na isang napakagandang verse na ito sa Bible, which is the Philippians chapter 4, verse 6. So, until next time, God bless po.